Nung umpisa ay tahimik at payapa pa naman ang pamumuhay ni Gabi at ng kanyang lolo Makoy sa baryo ng San Vicente. Hanggang sa bigla na lang dumating ng halos sabay ang Pamilya Cruz at Pamilya Espiritu. Ang dalawang pamilyang dayo na babago sa takbo ng pamumuhay ng mga tao doon. Dahil sa kanila, kung kaya nagsimula maging magulo, maingay at hindi ligtas ang baryo nila sa kamay ng mga taong mapagmanipula at mapanlamang sa kapwa. Lolo, nakita mo na ba yung bago nating kapitbahay? Hindi ka na maboboring. May makakakwentuhan ka na. Hindi pa nga eh. May biyuda bang kaedaran ko o mas bata sa akin na babae ha? Kayo talaga, Lolo. Sa edad niyong yan, kaya niyo pa ba manligaw? Ay sos! Hindi ba naikwento ng nasira mong lola sa'yo kung paano umikot ang tumbong niya sa kilig sa akin nung mga dalagat binata pa kami? Lo, ang bibig ha. Bata pa ang kausap mo at inosente. Sino? Ikaw? Nako, isip bata ka lang pero mukha ka pang mas matanda sa akin ano? Ouch! Sakit naman, Lo. Real talk ba yan, ha? Kaloka ka. Sarili kong lolo ang basher ko. Paano pa may magkakagusto sa pinakamaganda niyong apo kung ultimo kayo nilalait ako? Eh, masyado ka naman maramdamin apo ko. Joke lang yon. Siyempre ikaw ang pinakamagandang... Tao po! Tao po! Lo, may pogi sa pintuan. Teka lang po, mamaya niyo na po ako utuin ulit, ha? Wait lang, sino ba yan? Miss ba o... Gabi na lang. May kailangan ka ba? Gabi, ako nga pala si Michael. Kami yung bagong lipat dyan sa tapat nyo. Eto nga pala pinabibigay ni Lola Carmen. Isa to sa signature dish niya. Ipapatikim niya lang daw sana sa inyo, baka magustuhan nyo. Gilimbe. Salamat dito, ha? Teka, isasalin ko muna at huhugasan ng piniglagyan. Yung kalabaw. Ay, Lola naman eh. Hindi niyo po ba nakikita may kausap ako? Ba't po kayo nanunundot ng tagiliran? Sino ba tong kausap mo at kilig na kilig ka ha? Lo, ano ba sinasabi niyo? Nagpapasalamat lang ako kasi binigyan tayo ng ulam ng lola niya. May lola ka iho? Biyuda na ba? Ay, grabe siya, oh. Nako, pasensya ka na dito sa lolo ko, ha, Michael? Hindi, okay lang yun. Gabi, ganyan din kakulit si Lola Carmen. Oo nga pala, Lolo. Biyuda na po pala si Lola, bali magsasampung taon na din po simula nang mawala ang lolo ko. Nako! Hey, perfect timing naman pala ang paglipat nyo dito. Kung hindi mo natatanong, kahihiwalay ko lang din dun sa jowa ko eh. Lo, ano ba? Wala naman kayong jowa. Ay, Michael, ito na pala yung mangkok ko. Salamat sa ulam, ha? Mukhang masarap. Amoy pa lang, ulam na eh. Nako, nambola ka pang bata ka. Saka, ano bang walang jowa ang sinasabi mo? Hindi mo lang alam kasi busy ka lagi sa may barangay. Ang cute nyo din po palang magkulitan ng lolo mo, no, Gabi? Teka, sa barangay ka nagtatrabaho? Oo. Lupong tiga-pamayapa ako doon. Ang galing mo naman pala. Marami ka na sigurong napag-ayos na magkaaway, no? Medyo. Hanggang gitna lang naman ako eh. Tamang payo, ganun-ganun lang. Pero nasa kanila pa din kung magkakasundo sila o hindi. Kaya pala mukhang mabait ka, Gabi. Sige Dito na din ako. Sana magustuhan niyo yung ulam. Sabihin mo sa lola mo ha! Hindi ko pa ba natitikman ang luto niya eh. Nagayuman na niya ako. Naiilang na lang na dumiretso na sa kusina si Gabi. Naghain ng kanin at niyaya na ang lolo niya para mananghalian. May lalakarin pa kasi pagkatapos kumain. Sa edad na 30 ay solo niyang binuhay ang lolo Kaloy niya. 72 years old na ito pero nananatili pa ding malakas at bihira dapuan ng sakit. Kumulit nga lang at madalas ay nasa labasan. Baka naman po gabi na nasa kalsada pa din kayo mamaya, Lolo, ha? Umuwi kayo ng hapon tapos magsaing para pag uwi ko, kakain na lang tayo.
Oo na po. Basta't ganito kasarap ang iuwi mong ulam ha. Paano naman yun, Lo? Hindi naman luto ni... Ano ang pangalan ulit ng lola ni Michael? Aba, yung pangalan ng apo hindi mo nalimutan. Pero yung pangalan ng lola, hindi mo na matandaan. Abay, pambihira kang bata ka. Syempre, ang dami din kayang pinag-usapan kanina. Ikaw talaga, Lo, masyado kang malisyoso. Ang sabihin mo, apo, doon ka sa gwapong binatilyo na yon nakapokus. Naiiling na lang si Gabi at nangingiti. Araw-araw ay ganun sila kung mag-usap. Madalas ay binubuli nila ang isa't isa. Para lang silang magtropa, kaya magaan ang samahan nila sa bahay. Lupong tiga pamayapa po ko, Lo. Kahit bakla ako o kahit gaano ko kagusto ang isang tao, hindi ko pwedeng basta nilang ipangalandakan yun lalo na't may iniingatan akong pangalan. Masyado mo naman kasing sinuseryoso ang mga sinasabi ko eh. Ang boring mo tuloy kausap. Nangiti na lang siya at hindi na sumagot pa. Kapag hindi niya sineryoso ng sagot ang lolo niya, hanggang sa mga susunod na araw ay ibubuyo lang siya nito kay Michael. Kinagabihan pag uwi niya ay isa na namang truck ang nakikita niya sa tapat ng isa pang bakanting bahay sa tapat nila. Ang nasa tapat kasi ng munti nilang kubo ay ang dalawang magkadikit na semi-bungalow na bahay. Iisa ang tunay na may-ari sa dalawang bahay na yon. Pero dahil magkaiba naman ng bakuran, kaya naibenta din siguro sa magkaibang tao. Mabuti naman at sabay ng nagkatao ang mga bahay na yan. Kahit papano, hindi na sila magmumukhang haunted house sa gabi. Saka isa pa, may magiging kauntahang dila na din si Lolo sa oras na makilala niya ang dalawang dayong pamilya na yon. Palapit pa lang siya sa bahay nila ay may malalakas na dabog na siyang naririnig. Pagpasok niya sa bahay nila ay saka pa lang niya napagtanto na nanggagaling ang ingay na yon sa lolo Makoy niya. Nasa kusina ito at padabog na naghuhugas. Oh, Lolo! May problema po ba? Bakit galit na galit yata kayo sa mga pinggan, ha? Akala mo kung sino maganda? Tulad ko na din naman siyang kulubot ng balat. Nako! Sino ba siya sa akala niya, ha? Lolo Makoy, sino po bang kaaway nyo, ha? Dinaig nyo pa ang bubuyog dyan. Ay, nandiyan ka na pala, Gabi. Nako, pasensya ka na. Ngayon pa lang ako nakapagsaing. Pambihira naman kasi. Merong machine gun kasi ratrat ng ratrat kanina. Sinayang ang oras ko. Machine gun? Teka, sino po ba yun, Lo? Sino pa? Di yung Carmen na akala yata sa sarili Diyosa ng kagandahan. Napakamaldita. Sabihin ba naman akong gurang na pero dumidig ka pa? Nagpapaka-Gen Z daw ako amoy lupa naman na daw ako. Aba ang lagay ba ako lang ang amoy lupa sa aming dalawa ha? Hindi na ilihim ni Gabi ang pagtawa. Kitang-kita kasi sa mata ng lolo niya ang matinding inis. Sino ba namang hindi maaasar kung mapapahiya ng ganon? Unang-una, Lo, paano nyo kinausap si Lola Carmen? Huwag nyo sabihin pinuntahan nyo sa bahay nila. Ganun na nga. Bakit? Pupunta ba siya dito sa bahay kung hindi ako pupunta sa kanila? Bakit naman siya pupunta dito sa atin, Lo? Aba syempre, para makakita siya ng gwapo. Otomatikong umikot ang mata niya sa narinig. Ibinaba niya ang bitbit na folder at tinulungan ito sa kusina. Ay siya nga pala, Apo. Yung bago na namang lipat dyan sa tabi ng dragon. Kanina lang nagsigawan na. Teka muna, sino naman ho yung dragon? Sino pa ba? Di si Aling Carmen. Ay, kaloka! Ang dami niyo naman pong tawag sa kanya, Lo. Hindi lang yon. Bruha din siya. Malakas na natawa si Gabi sa biglang panggagaya nito sa pananalita niya. Hindi talaga siya binibigong pasayahin nito sa araw-araw. Oo nga pala, Lo. Ano yung tungkol sa bagong lipat? Sukat pa namang nag-away kanina habang nag-aakot sila ng mga gamit nila. Ang ingay! Ang sakit nila sa tenga pakinggan! Bakit po nag-aaway? Saka sa labas ng bahay sila nagsisigawan? Oo nga, pati mga anak nila nag-uutusan at nagsisigawan din. Isang pamilya ng mga maninigaw. Maninigaw talaga, Lo? Saan naman galing yung salitang yon?
Eh di sa kanila, mga mahihilig sumigaw eh. Kinabukasan ay napatunayan nga ni Gabi ang sinasabi sa kanya ng lolo niya. Nagmistulang alarm clock ang katapat nilang bahay. Ang aga-aga ay murahan ang naririnig niya doon. Nang mas intindihin niya pa ang sigawan, ay napagtanto niyang hindi naman pala yun away. Parang nagkakasiyahan pa nga. Pinaghalong tawanan ng babae at lalaki ang kasunod niyang narinig. Kahit yata sa kabilang kanto ay dinig ang tawanan at sigawan ng mga yon dahil sa sobrang lakas. Kaloka? Grabe naman tong mga to. Di naman porket sa probinsya sila tumira magiging ganyan na sila kaingay. Kulang na lang yung ngalangalan na nila ang magsilbi nilang bunganga. Nako, kakainis. Kung kailan day off ko pa naman paano ako makakatulog nito? Pabalik na sana siya sa higaan para takpan ang tenga niya nang isang pamilyar na boses ang marinig niya mula sa kwarto niya. Sabihan lang kita na hinaan ang boses nyo. May apo akong pagod at nagpapahinga pa. Hindi nyo solo ang lugar na ito. Eh tanda, nabili namin ang lupa na to. Gagawin namin ang gusto namin. Sa ganito kami nagbabanding ng pamilya ko Kung may angal ka, doon ka sa barangay magreklamo. Mabuti pa nga, kabago-bago nyo dito kaya yabang nyo. Anong sabi mo, tanda? Bakit? Sino ka ba dito, ha? Ganun na lang ang pagbalikwas ni Gabi mula sa higaan. Dali-dali siyang sumilip sa bintana at doon ay kitang-kita niya kung paano duru-duruin ng isang malaking lalaki ang lolo niya. Patakbo siyang lumabas at tinungo ang abuelo. Lolo! Lolo, ano pong ginagawa nyo? Ano pa nga ba? Di pinagsasabihan itong may mga speaker yata sa bunganga. Dilaig pa yung microphone nung nagtitinda ng kung ano-anong gamot sa palengke. Hayaan nyo na po sila. Huwag nyo na lang po silang pansinin, Lo. Hoy bakla, ikaw ba nag-aalaga sa matandang yan ha? Iuwi mo na nga yan sa inyo. Pumapatol pa naman ako sa matatanda. Ay, pasensya na ho Makulit lang talaga ang lolo ko. Tumatanda na kasi Ang mabuti pa, itali mo sa inyo para hindi makagala at tumahol ng tumahol sa ibang bahay. Doon tuluyang nagpantig ang tenga ni Gabi. Kanina nang padaskul siya nitong tawaging bakla, pinabayaan niya lamang. Siya naman kasi yon. Pero yung turuan siya nitong tratuhin na parang aso ang sarili niyang lolo, yun ang hindi niya mapapalampas. Teka ho. Itali? Tumahol? Hoy, lalaking pinaglinis sa kapre na mukhang amoy mapanghe. Wag na wag mo akong tinuturuan na kung paano ko aasikasuhin ng lolo ko Kung hayop ang turingan nyo sa pamilya mo sa bahay na yan, pues, wag mo kaming igaya sa inyo Sa susunod na pagtaasan mo pa ng boses ang lolo ko, sasalpakan ko talaga ng speaker yung bunganga mo. Abat, matapang kang bakla ka. Ilugar mo yung yabang mo ha. Hindi mo nga alam kung para kanino ang pagsusot ng bulaklaki short. Pag ganyan-ganyan ka pa, mukha ka namang sangganong bakla ka. Aba, teka sandali lang. Bakit apektado ka ng bulaklaking short ko? Hayaan mo mamaya, palilibutan pa ako ng bubuyog sa isusuot ko. Magfo-florer ako hanggang sa mabulag kang kapre ka. Halika na nga Lo, walang kwentang makipagtalo sa mga taong sarado ang utak. Nang makauwi, ay doon palang hinarap ni Gabi ang kanyang lolo. Plano niya sanang kumprontahin ito, pero nakita niyang tila galit din ito. Kaya imbis na magtanong pa, ay bumuga na lang siya ng hangin. Hindi dapat pinapalampas sa mga ganyang klaseng tao, Apo. Kabago-bago nila dito sa atin pero nag-ahari-harian na. Mas lalo pong hindi worth it paglaanan ng panahon ng mga yan, Lo. Ang mabuti pa, bumili na lang po tayo ng tig-isang headset. Yun po ang isusuot natin tuwing nag-iingay sila. Hindi pwedeng kada mag-iingay sila ay makikipag-away tayo. Hindi tayo ganong klase ng tao, Lo. Ilang araw pa ang nagdaan, lalong lumala ang pagiging maingay ng kapitbahay nila. Napag-alaman din ni Gabi na espiritu ang apelyido ng mga ito, samantalang krus naman ang nasa kabila. Kung anong ingay ng mga espiritu, yun naman ang tahimik ng mga krus. Hoy, Jose! Lumabas ka dyan! Lintik kang manyakis ka! Lumabas ka dyan! Akong harapin mo, si Raulo ka! Sa dami ng babae sa lugar na to, asawa ko pa napili mo silipan. Lumabas ka dyan at dudukutin ko yung mga mata mo. Mga mare, pare, ano bang problema? Ang aga-aga ay nagsisigaw kayo dito sa tapat ng bahay ko.
Huwag mo kaming mamare-mare pare-pare dyan ha! Bakit sinisilipan mo ang asawa ko ha? Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi wala ka ng asawa. Saka tingnan mo nga, bakit butas yung parte na yan ng kusina nyo ha? Tutok na tutok sa banyo namin eh. Nako, kahit pumasok pa kayo sa loob ng bahay ko, hindi kayo makikita sa banyo nyo. Gusto nyo bang pumasok? Hindi na kailangan. Kitang-kita kita kagabi. Nanlalaki pa yung mga mata mo. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Lalong wala sa pamilya ko ang gagawa ng ganyan. So, anong pinalalabas mo? Na sinungaling ang asawa ko, ganun ba? Gagawa siya ng ganung kasensitibong bagay para ipahiya ang sarili niya? Sira ulo ka pala talaga eh. Hindi naman sa ganun. Pero hindi ko talaga ginawa yon. Anong gusto mo ngayon? Paniwalaan kita, ganun? Hindi ako papayag. Pananagutan mo ang ginawa mong ito. Anong ibig niyo sabihin? Paanong pananagutan eh wala naman akong ginawa sa inyo? Magfa-file kami ng complaint. Sumunod ka sa amin sa barangay. Ano? Pero... Tay, ano po nangyayari? wala ito anak. Dito ka muna ha. Bantayan mo ang kapatid mo baka lumayas na naman. Saka si nanay. Mamaya yung maintenance niya, malimutan niya. May aayusin lang ako sandali ha. Ho? Okay po, mag-iingat po kayo tay ha. Lahat yun ay malinaw na nadinig ni Gabi. Papunta pa lang siya sa barangay at siguradong siya ang haharap sa dalawang kapitbahay niyang yun. Ngayon pa lang ay nai-stress na siya sa mag-asawang espiritu. Nasa krus ang simpatya niya, pero bilang isang tagapamayapa ng baryo nila, dapat ay pumagitna lamang siya. Teka, ang ibig niyo po bang sabihin handa po kayo makipagkasundo basta magbabayad ng danyos sina Mr. Cruz? Ganun na nga. Malinaw ang sinabi ko, hindi ba? Pero teka muna. Hindi ba't kailangan mo na nilang patunayan na ginawa ko nga ang ibinibintang nila? Inosente ako, Gabi. Alam ko ba na sinisilipan mo ako, ha? Kung nalaman ko lang, di maghahanda talaga ako ng kamera para ebidensya ko. Hindi kaya nag-iisip Sa kayong ganitong mga kaso, kadalasan wala talagang ebidensya kasi patago mong gagawin. Bakit hindi ka na lang kasi mag-asawa? Hindi yung asawa ko pinagdanasaan mo. Sinabi ko na nga, hindi ko nga yung ginawa. Ano ba? Hindi ka na lang makipagtulungan sa amin. Kung ganyan naman pala di ituloy na lang natin to sa kasuhan. Tama! Ipakulong na lang natin ang manyakis na to nang hindi na pamarisan pa. Teka. Magkano bang kailangan nyo para matapos na to? Kahit 10,000 lang. Gunda din ako. Marami pang aasikasuhin sa bahay. Basta't ipangako mo na hindi mo na uulitin, ha? 10,000? Oo, maliit pa nga yun kung tutuusin Kapag tinuloy namin ang kaso, makukulong ka na, magbabayad ka pa sa amin. Pasalamat ka at mabait tong asawa ko. Pumayag makipag-areglo sa'yo. Nang magkatinginan sina Gabi at Jose, ay parang nagkakaintindihan na ang mga isip nila. Hindi na lang din kumibo si Jose. Bumunot siya ng wallet sa bulsa at inilabas ang eksaktong halaga na hinihingi ng mag-asawa. Kitang-kita ni Gabi kung paano sabay na lumaki ang mga itim sa mga mata ng dalawa. Lihim na lang siyang nagngit-ngit. Matapos makuha ang pera, ay nagmamadali na ding umalis ang mag-asawa. Nagpaiwan naman si Jose doon at nangihinang napaupo sa tapat ng kanyang upuan. Bakit mo siya sinunod, kuya? Obvious naman na gumagawa sila ng kwento para makakuha lang ng pera sa'yo. Ayoko ng gulo, Gabi. Hanggat maaari, kung kayang resolbahin na, gagawin ko. Ayoko nang makarating pa ito kay nanay. Iba kasi magalit yun Pero, hindi naman kaya abusuhin ka na mag-asawang yun, Kuya Jose. Ganyang nakita ka nila na madali ka lang nila nauuto. Hindi naman siguro. Sana'y ito na ang huling beses na gagawin nila to sa akin. Marahas na lang na bumuntong hininga si Gabi, saka malungkot na tumango sa kaharap. Napakabait talaga nito. Sobrang haba ng pasensya. Kaya kahit kaninang tensyonado na ang sitwasyon, ay hindi niya ito nakitaang nagtaas man lang ng boses. Duda ko Abusado ang pamilyang yun. Basta.
Kung may susunod man kuya, lumaban kayo. Susuportahan ko naman kayo at willing na din akong tumistigo na talagang perwisyo ang pamilyang yan dun sa atin. Salamat, Gabi ah. Hayaan mo. Tatandaan ko yan. Ilang linggo ang matuling lumipas. Walang linggo na hindi nagpapablatter ang mag-asawang Miranda at Conrado. Kadalasan ay nakakakuha ang mga ito ng danyos, pero may mga pagkakataon din na tinatabla sila at hinahamon ng demandahan. Lintik yung asawa mo. Siya ang unang nanapak sa akin kaya idedemanda ko siya. Napakayabang. Ngayon tingnan ko lang kung hanggang saan ang tigas ng mukha niya. Alam mo, mabait naman tong asawa ko eh. Pag-sorry lang siya dito kay Conrad makikipagkasundo na kagad ito. Sigurado ako mapapatawad din siya nito. Ano? Hindi, ayoko. Tuturuan ko ng leksyon na si Raulong yun. Muli pang pinandilatan ni Miranda ang babaeng kaharap. Nginig naman itong nakiusap kay Conrado na nooy umaarte pa ding galit na galit. Lihim na lang na napairap si Gabi habang pinagmamasdan kung paano manipulahin ng mag-asawa ang bagong biktima ng mga ito. Gustuhin niya mang makialam ay hindi pwede. Nasa batas naman kasi talaga ang sumbong ng mag-asawang yon. O siya, sige. Hindi ako magsasampa ng kaso. Pero bigyan niyo ako ng 20,000. Magpapasitiskan pa ako dahil nabago kagabi ang ulo ko na suntukin ako ng asawa mo si Raulo. Nabigla man sa halagang hinihingi ay walang nagawa ang babae kung hindi ang tumango na lang. Nang mag-abot ito ng paunang bayad na 5,000 ay halos tanggihan pa yun ng mag-asawa. Pigil na pigil ni Gabi ang sariling magsalita ng hindi maganda. Nako, ang sarap talaga nilang tirisin, Lolo. Instant 20K? Abe, kaya naman pala hayahay ang buhay ng pamilyang yan. Nakikinabang sa pagod ng iba. Ginamit pa nga ang barangay natin at ang batas para makakulimbat ng pera sa mga mabibiktima nila. Ay, grabe talaga. Ngayon lang ako nakainkwentro ng ganitong mga tao. Ang akala ko, mayayaman lang ang umaabuso sa batas. Mas malala pa pala ang pamilyang yan. Apo, bilang bahagi ng barangay, ikaw ba walang magagawa para pigilan sila? Paano ko naman po kukontrahin yung mga sumbong nila, Lo? Totoong nangyari. Saka, ang talino nga nila Alam nila ang batas kaya naaabuso nila ng ganyan. Dahil madalas ngang ganun ang nangyayari, nakabisado na ni Gabi ang gawain ng pamilyang yon. Ginagamit nila ang yabang nila at tapang. Gumagawa sila ng play. Kasabay nun ay ang kapanipaniwala nilang mga kwento at iba't ibang paraan para legit na magmukha silang dehado. Epektibo nga yung paraan dahil totoong natatakot ang mga tao. Sa huli ay gigipitin pa ng mga ito ang biktima hanggang sa mapilitang magbigay ng pera at wag na lang makulong. Hala, totoo ba yan, Gabi? Grabe naman pala ang diskarte nila sa buhay. Di ba sila naaawa sa mga binibiktima nila? Sabi mo pa karamihan mahihirap din. Mas madali kasi nilang mapapaikot yung mahihirap Di gaya sa mayayaman. May kakayahang kumuha ng abogado mga yon. Sa bagay, tama ka. Pero ikaw ba, wala ka man lang bang naiisip na solusyon para matigil na sila sa ginagawa nilang ganun? Lalo pat ikaw ang lupon sa barangay natin. Ilang beses ko nang inilapit kay kapitan ng tungkol dyan, pero matitibay kasi ang mga kaso ng mag-asawang yun Kita mo nga yung sa tatay mo, di ba? Kahit itanggi niya yon, kapag dinala sa taas, paniniwalaan pa din yung babae. Tapos nung nakaraan naman, binato daw sa ulo si Conrado nung isang bata. May sugat talaga siya sa ulo. Tapos yung bata naman, ipapadala daw sa Boys Town. Kaya napilitang magbigay yung nanay niya. Wag lang daw isumbong sa DSWD yung bata. Grabe, may ganyan pala talagang kademonyong tao, no? Lahat gagawin para lang sa pera. Wala Hayaan mo. Naniniwala akong may karmang darating para sa mga yan. O teka, shot mo na yan Kanina pa yung baso mo. Alam mo, napapansin ko paunti-unti na ang tagay mo Dadalawa na lang tayo dito maglolokohan pa ba tayo Michael? Huy, hindi kita niloloko Baka napaunti lang ang tagay ko. Medyo tinatamaan na din kasi ako
Pero alam mo, nagpapasalamat ako kasi inimbitahan mo ako ngayong birthday mo. Ay, oo nga pala. Bakit yung mga kasamaan mo sa barangay hindi mo niyaya? Ano kang hindi? Kanina pa kaya kami sa barangay nag-celebrate. Ayaw din kasi nilang pumunta dito dahil nga dyan sa mag-asawang yan. Baka daw biglang mag-amok papatulan daw talaga nila. Aminado si Gabby na may lihim siyang pagtingin sa binata. Gaya kasi ng tatay nito, tahimik at mabait din si Michael. Mahiyain pero kalug talaga kapag naging komportable na siya. May pagmamahal mang ikinukubli ay batid ni Gabby kung hanggang saan lamang ang limitasyon niya. Kahit pasabihin na ganoon ang katauhan niya, ay mataas ang respeto niya sa sarili at dignidad. Ano? Ihahatid pa ba kita sa inyo ha? Parang hindi ka na nakakatayo ng tuwid Ano? Ako? Ihahatid mo? Di makatayo ng tuwid? Shh! Kayang-kaya ko to. Saka, ayun lang naman yung bahay namin Diyan nun sa tapat O siya, sige na. Hindi ka na makapagsalita ng tuwid. Umuwi ka na kung kaya mo naman pala. Hindi na ito kumibo at naglakad na din. Humihimig pa ito na kung minsan ay sasabayan pa ng pagpito habang gumigewang-gewang sa paglalakad. Hindi mapigilang mangiti ni Gabby habang pinagmamasdan ang binata. Tanggap niya naman sa sariling hanggang lihim na lang ang damdamin niya para dito. Hindi niya hahayaang masira ang maayos na pagkakaibigang nabuo sa pagitan nila. Gabi, apo! Gabi! Gumising ka! Lo, bakit po? Day off ko naman po ngayon Masakit po ang ulo ko dahil sa... Ang kaibigan mo, dinala sa police station! Kaibigan? Sino pong kaibigan ko? Si Michael! Pinahuli sa mga pulis na mag-asawang salot na yon! Nang marinig ang pangalan ni Michael, ay saka palang nagising ng tuluyan si Gabby. Nakakapagtakang nawala ang antok niya at iniindang sakit ng ulo kanina. Aba, bakit daw po siya pinahuli? Diyos ko po, ano na naman kayang trip na mag-asawang yun? Nakakaloka na sila! Sa pagkakarinig ko, ay parang hinipuan daw yata nitong si Michael yung dalagang anak mo mag-asawang salot. Ano ho? Anak ng... Ay bilisan mo na! Sundan mo na sina Michael doon at Jose. Pupuntahan ko muna si Carmen at baka mapano yon. Sa narinig ay sandaling naintriga si Gabby, pero mas nanaig ang kagustuhan niyang mapuntahan na si Michael. Lo, pagbalik ko po may pag-uusapan tayo ha? Oo na! Girlfriend ko na si Carmen! Sinagot niya ako noong nakaraan linggo lang. O ano, okay na ba yon? Dalihan mo na ang pagkilos at puntahan mo na yung mag-ama. Kakailanganin nila ang tulong mo. Ilang minuto pa at binabaybay niya ang daan patungo sa istasyon ng mga pulis. Doon niya nga inabutan ang mag-ama. Kaharap nito sina Miranda, Conrado at anak nitong dalaga na nooy umiiyak pa. Michael, Kuya Jose, ano pong balita? Ano ba nangyari? Pinagbibintangan nila ako ng hipo. Hindi ko naman yun magagawa. Lasing na lasing ka nga raw. Muntik mo pa nga maghahasa tong anak ko at mabuti na lang talaga at nakapanlaban. Hindi naman nakapagtataka kung bakit ka ganyan. May pinagmanahan ka Magkano ho ba ang kailangan nyo para hindi na ituloy pa ang kasong to? Hindi. Itutuloy namin ang kaso. Hindi mababayaran ang dangal ng anak ko na winasak niyang rapist mong anak, Jose. Hindi rapist ang anak ko, Miranda! Kung hindi, ano siya? Manyak na tulad mo? Kitang-kita ni Gabby kung paano lihim na kumuyom ang mga kamao ni Jose. Nanginginig din ito, bagamat pilit na pinakakalma ang sarili. Sige, kung anong plano nyo, siyang susundin natin. Pero, sa oras na ituloy nyo ang kaso, gusto ko lang ipaalala na hinding-hindi na ako papayag kung sakaling magpaareglo kayo sa kalagitnaan. Ipakulong nyo na lang ang anak ko. Tay, seryoso po ba kayo? Sa sinabing yun ni Jose, biglang natameme ang mag-anak. Nagkatinginan sila at obvious na nataranta. Malakas na tumikhim si Miranda. Doon pa lang ay alam na ni Gabby ang sunod nitong sasabihin. O sige, ganito na lang. Anak,
Handa ka ba magpatawad na lang at magpaareglo sa kanila, ha? Ikaw ang magdesisyon. Gustong matawa ng malakas ni Gabi pero pinigil niya ang sarili. Sa halip ay isang nakakainsultong tikhim ang pinakawalan niya. May nakakatawa ba ha, Gabi? Saka, bakit ka ba nandito ha? Re-rescuein mo ang mag-amang to? Ha? Kung sa bagay, kailangan mo nga palang ingatan ang bebe mo. Alam mo, Mr. Mukhang Espiritu, Mr. Espiritu, pwede di kitang kasuhan dahil dyan sa malicious act mo. Pero hindi ko gagawin kasi sayang lang sa oras. Pero kung hindi ka ba naman sanglibot sang daang hunghang, nandito ako dahil sa isa kong lupon sa barangay na to. Day off ko man ngayon, nasasakupan ko pa din kayo. Any questions? Baka may di ka na gets. Inis na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Conrado. Ilang sandali pa ay pumayag na din ang anak na mga ito na magpapaareglo na lang daw. Gaya ng inaasahan nila, nalaro nila ng maayos ang sitwasyon. Natalo pa din sa huli ang mag-amang Jose at Michael, pero ang mahalaga ay makakauwi din sila pagkatapos nun. 30,000 cash ngayon din. Ano? Bibigyan namin kayo ng 30,000 kahit wala naman talaga akong ginawa dyan sa anak nyo? Hanip kayo sa diskarte ah. Tay, wag na wag kayo magbibigay ng pera sa pamilyang yan. Magpapakulong na lang ho ako. Anong sinasabi mong diskarte ha? Kung hindi mo sana pinaghanay ang kamanyakan mo, wala sana kayo sa sitwasyon to ngayon. Gagawa-gawa ka ng problema tapos hindi mo naman pala kayang harapin. Hindi ko kailanman pagpapantasya niyang anak nyo. May taste naman ako sa babae, no? Abat, ang lakas talaga ng loob mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag malamig na selda na ang hinihimas mo. Wala akong pakialam. Hindi nyo makukuha ang gusto nyo ngayong araw na to. Mapapagod pa kayong umaten sa mga hearings para lang patunayan ang kasinungalingan nyo at makulong nyo ako. Mapapagod? Hindi kami mapapagod. Mabigyan lang ng ustisya ang anak namin. Wala kayong mapapala sa amin kahit piso. Wala. Sige, ipakulong nyo ang lalaking yan. Sisiguraduhin ko na makukulong ka ng tuluyan. Rapist ka! Tingnan natin. Kung ako sa inyo, galingan nyo palalo sa paglalaro para manalo kayo. Dahil kapag sumablay kayo kahit katiting, masasayang ang lahat ng effort nyo. Hoy, Jose! Nagdodroga ba tong anak mo ha? Bakit kung ano-ano sinasabi? Siya lang naman ang nakakaintindi. Huwag mo siyang intindihin. Mga taong matitinulan talaga mag-isip ang makakaunawa sa kanya. Natapos ang usapan sa harapan ng mga pulisya na pagkasundo ang itutuloy ang kaso. Kaya't ng araw na yon, imbis na magbayad ng danyo sa pamilya Espiritu, nagbayad na lamang si Jose ng pampiyansa kay Michael upang hindi ito tuluyang makulong. Kapansin-pansin ang hindi magandang mood ng pamilya nang umuwi sila. Kakaiba ang tinginan nila sa isa't isa, lalo na sa anak nilang dalaga. Wag na wag po kayo magbibigay sa pamilyang yun, Tay. Hindi ako papayag na pati ako manipulahin nila at sisiraan ang pangalan. Anak, kapag itinuloy ang kasong to, magiging kakabit na ang pangalan mo ang salitang rapist o manyakis. Hindi ako manghihinayang sa 30,000 piso kung ang kapalit katahimikan natin. Tay, gumising ho kayo. Hindi tayo patatahimikan ng pamilyang yung kapag pinagbigyan nyo na naman sila. Saka, ano naman ho kung ipagkalat nilang rapist ako? Wala naman halos naniniwala sa kanila dahil gawain na nila yan. Ang inaalala ko, anak, yung mga magiging apo ko sa'yo. Michael, gusto mo ba pati sila maapektuhan balang araw? Na yung tinatawag nilang papa, tinatawag ding rapist ng iba? Di umalis po tayo dito. Ganun lang naman kasimple yun, Tay. Pasensya na ho makasingit lang. Michael, hindi ganun kadali ang mga sinasabi mo. May bayat lupa kayo dito, saka kalilipat nyo lang, di ba? Pero may punto din naman po si Michael, Kuya Jose. Hayaan nyo lang at titigil din naman ang pamilyang yan. Huwag nyong hayaang gatasan lang kayo ng gatasan. Nakaantabay lang ako sa mga kilos nila. Sa oras na makahanap ako ng matibay na ebidensya, madali na lang sa atin silang mapaalis dito.
O siya, sige. Tayo na, umuwi na tayo. Sigurado nag-aalala na rin ang Lola Carmen mo sa'yo. Simula ng araw na yon ay naging sunod-sunod na ang awayan ng pamilya Espiritu at Cruz. Si Michael ang nakikipagmatigasan sa kanila na magbigay ng danyos kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso ng mga ito sa kanya. Talagang malakas ang loob nitong harapin ang kaso. Hindi ka ba nagsasawa na halos araw-araw kayo kung magpasaringan dyan sa kalye, ha Michael? Hindi. Sawa na akong manahimik at yumuko lang sa kanila. Sino ba sila dito, ha Gabi? Sila ba ang batas? Ano, sila ang hari dito? Kung anong gusto nila yun na masusunod, ganon? Ang inaalala ko lang kasi, baka sa kung anong bagay pa humantungan lahat ng ito. Takot lang ng mga yan. Tapang-tapangan lang naman sila eh. Yan na kasi ang bumubuhay sa kanila. Unang hearing nyo na bukas, di ba? Ready ka na ba? Oo naman, no? Hindi ko ginawa yung binibintang nila sa akin. Ni hindi ko nga tinitingnan yung anak nilang yun eh. Saka, lasing na lasing ako nun, di ba? Dumiretso umuwi na ako nun paglabas ko dito sa bahay nyo. Napagtanto ni Gabi, totoo naman ang sinabi ni Michael. Sinundan niya nga ito ng tingin habang papauwi. Sa kanang bahagi ito nagtungo samantalang nasa bandang kaliwa ang bahay ng pamilya Espiritu. Saka sa sobrang kalasingan nito, ni hindi na nito magagawang harasin ang kung sino man. Kahit yata isang daliri lang ay magagawa na itong patumbahin nung gabing yon. Nagsimula ang hearing sa barangay. Doon ay pilit silang pinag-aayos. Hanggang sa mapangatluhan yon, walang nagawa ang pamilya Cruz kung hindi ang isuko na lang ang kaso. Batid din kasi ng mga ito na hassle ang magpabalik-balik sa korte. Kakailanganin pampatunayan ng anak nila ang panghihipong ginawa dito ni Michael. Lintik lang ang walang ganti, Jose. Magsisisi kayo na hindi na lang kayo nakipagkasundo sa amin. Pwede ba, Manong Conrad? Wag nyo kaming pinagbabantaan, ha? Ganito lang kami tingnan ng pamilya ko. Pero hindi mo kakayanin kapag nagalit kami. Sino kayo sa atin na nagbabanta, ha, bata? Hintayin nyo lang. Ilalagay ko kayo sa posisyong wala kayong pagpipilian kung di ang maglumuhod sa amin ang pamilya ko. At narito naman ako bilang saksi sa mga sinasabi mo ngayon, Manong Conrado. Isa ka pang bakla ka. Hindi ba dapat pumapagitna ka lang, ha? Eh wala ka palang professionalism eh. Dapat sa'yo pinapalitan na. Bakit to? Nasa barangay po ba tayo ngayon? Sa kahit lupon po ako, hindi naman ako tanga para hindi ko malaman yung nantitrip lang para kumita sa totoong biktima, no? Mga buwisit! May araw din kayong lahat sa akin! Nang makaalis na si Conrado, ay saka palang nakahinga ng maayos ang tatlo. Matamis na ngumiti si Michael sa kanyang ama. Maging si Jose naman ay napatango na rin at ngumiti. Pwede pala yun, ano? Pero sigurado ko na hindi tayo titigilan ng pamilyang yun, anak. Siguro tama ka. Ngayon nalinis mo ang pangalan mo. Ihahanap ko ng bayar ang bahay natin at nilipat na lang tayo sa mas malayong lugar. Sa narinig ay lihim na natakot ang puso ni Gabi. Ang isiping mawawalay sa kanya si Michael, ang halos kumain ng enerhiya niya ng araw na yon. Pagka-uwi ay hindi niya nagawang ilihim sa mapagmasid na mga mata ng abuelo ang panghihina. Oh, basta ang hearing, Apo. Naririnig ko, nagsisigawan na naman yung pamilyang salot kanina. Natalo pa sila. Lo, wala naman pong nananalo o natatalo doon. Nagkasundo na po. Nagpirmahan na lang na magkakasundo na sila at wala na magsasampa pa ng kaso. Ah, ganun ba? Eh bakit parang ang lungkot ng mukha mo, ha? Hindi ba sila nagkaayos? Okay naman po. Kaya lang, nagpaplano na si Kuya Jose na ibenta yung bahay at lupa nila. Lalayo na lang daw po sila para hindi na mapagtripan ng pamilyang salot dito sa atin. Ano ka mo? Aalis sila dito? Hindi pa naman ngayon, Lo. Maghahanap pa daw ng buyer. Nako, hindi pwede. Ang lagay pala eh. Magkakalayo kami ni Carmen, my loves. Magiging LDR ang relasyon namin. Nako, mahirap yun, Apo. Lolo, ano ka ba? Para naman kayong bagets ni Lola Carmen kung makapagsalita ka. Aba,
Hindi mo ba alam na hindi tumatanda ang pag-ibig? Bata pa ang pakiramdam ko ngayon hanggang sa susunod na mga araw na kasama ko siya. Bakit kaya hindi nyo na lang kausapin si Kuya Jose na dumito na lang, Lolo? Hindi naman sila ang dapat na aalis dito eh. Hayaan mo't susubukan ko ang makakaya ko. At teka ka muna, ayaw mo din silang paalisin? Teka, magtapat ka nga sa akin, bata ka. Ikaw ba may gusto kay Michael, ha? Lo, ang bibig nyo naman po. Pasmado. Baka mamaya may makarinig po sa inyo. Ayokong maging tampulan ako ng tukso, ha? Nako, baka iwasan ako ni Michael pa nagkataon. Masyado namang mababa ang tingin mo sa sarili mo, Gabi. Hindi tama yan. Kapag may mahal ka, sabihin mo, sayang ang buhay. Paano kung gusto ka din pala niya? Nako, Lo, malabo pong mangyari yon. Kaibigan lang po ang tingin sa akin ni Michael at okay na po ako doon. Masaya ako sa kung anong meron kami. Ikaw ang bahala. O paano? Diyan ka muna at oras na ng bebe time namin ng Carmen ko, ha? La, ang pag-ibig ko sa'yo. Ano daw? Bebe time? Diyos mio, si Lolo talaga, oo. Dinaig pa ang mga kabataan ngayon. Aba, dinaig pa ako, ha? Ay, makapag-asikaso na nga lang ng hapunan. Isang buwan ang lumipas, naging tahimik ang pamilya Espiritu. Sa unang pagkakataon, hindi ito naging laman ng barangay nila, kaya inakala ni Gabi na baka natuto na ang mga ito, kina Michael at Jose. Pero hindi pala, naghahanda lang pala ang mga ito sa mas mabigat pang bagay, pangyayaring tuluyang babago sa takbo ng buhay ng mga ito. Hindi! Eman, kapatid ko! Eman, gumising ka! Eman, nandito si Kuya! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong ginawa niyo sa kapatid ko, mga demonyo kayo? Aba, sisihin mo yung kapatid mo magdanakaw. Ang lakas ng loob pumasok sa bakuran na may bakuran. Mabuti nga yan sa kanya. Hindi magnanakaw ang kapatid ko! Mga sinungaling kayo! Pagbabayaran yung lahat to! Pagdemanda ka kung magdedemanda ka. Bakit? Anong akala mo? Wala kaming ebidensya? Mapapahiya lang kayo. Hindi lang kayo pamilya ng mga manyakis. Magnanakaw pa. Nakakahiya kayo maging kapitbahay. Ilang minuto pa ay dumating na din ang ambulansya na maghahatid kay Eman sa ospital. Pinalibutan na rin sila ng iba pang mga taga roon. Maging si Gabi ay hindi na din mapigil ang pag-iyak sa nakikitang paghihirap ng magkapatid. Hindi na kasi makilala ang nakababatang kapatid ni Michael dahil sa labis na bugbog, partikular na sa bandang mukha nito. Iyak nang iyak si Carmen, apo. Halos himatayin sa kanina. Hindi ko matagalan. Naninikip din ang dibdib ko. Bakit kailangan umabot sa ganito ang lahat? Hindi ka panipaniwala ang mga alibay nila, Lolo. Hindi ako papayag na makatakas sila sa ginawa nilang ito. Napakabait ng batang yon. Magala lang pero hindi malikot ang kamay. Napakademonyo nila para gawin yun sa batang walang kalaban-laban. Habang magkaharap sa barangay, ay nabalitaan na lang nila na mula kay Michael na wala na ang kapatid nito. Hindi daw nito kinaya ang labis na bugbog. Namaga ang utak ng bata at halos madurog ang bungo. Hindi yun kinaya ni Jose, kaya tuluyan itong napaluhod sa harapan ng table ni Gabi at doon impit na umiyak ng umiyak. Wala man lang ba kayong sasabihin, ha? Ni walang ka-remorse dyan sa mga mukha nyo? Saang impyerno ba galing ang pamilya nyo? At dito pa kayo napadpad sa lugar namin, ha? Kung inaakala nyo matatakasan nyo to, nagkakamali kayo. Ang muna, kami ba ang biktima dito, ha? Pinasok ng batang yun ang bahay namin at tinangkang magnakaw. Tapos tanlaban nung pinaalis namin. Anong gusto mong gawin namin? Hayaan lang namin siyang pagnakawang kami at saktan? Mag-isip ka ng baklita ka bago ka magsalita. Bias ka din eh. Kahit ano pang sabihin nyo, pinatay nyo pa din ang anak ko. Walang kapatawaran ang ginawa nyo. Sisihin mo yung sarili mo.
Hindi ka kasi matinong ama kaya lumaking ganyan ang mga anak mo. Hindi ko kayo mapapatawad. Pagbabayaran niyo to. Isinusumpa ko. Dobling sakit ang dadanasin ninyo. Mga hayop kayo. Eh bakit? Papatayin mo din ba ang mga anak namin, ha? Ang lakas naman ng loob mo magbanta. Sa marami pa talagang nakakarinig. Hindi ako. Kung hindi demonyo mismo magpapahirap sa inyo. Demonyong kaugali ng pamilya nyo. Hindi ako magsasampa ng kaso, Gabi. Tapusin na natin ang usapang to. Kailangan na ako ng mga anak ko. Pero Kuya Jose, malakas po ang laban nyo. Habang buhay na makukulong si... Hindi mo ba siya narinig ha? Hindi na nga daw magsasampa ng kaso eh. Paepal ka pa talagang bakla ka eh. Hindi na lang kumibo si Gabi pero inirapan niya ang mag-asawa. Ang laki pa ng ngiti ng mga ito habang papalabas ng opisina niya. Grabe! Mga wala talagang konsensya. Kaya siguro espiritu ang apelyido ng mga yon. Kasi wala silang mga kaluluwa. Nang araw din yon ay nag-half day lang si Gabi. Paglabas niya ng opisina ay dumiretso siya sa ospital. Doon niya inabutan ang tulalang kaibigan. Samantalang si Jose naman ay tahimik lang na nakatayo sa harapan ng morgue habang titig na titig sa kanyang wala ng buhay na anak na nasa loob nun. Michael, kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi ko maintindihan, Gabi. Sobrang bigat. Parang hindi totoo to. Parang isang panaginip lang. Kahapon lang naglalambing pa sa akin si Emma na iangkas ko siya sa motor ko eh. Sana pala pinagbigyan ko na lang siya. Hinabig ni Gabi ang kaibigan at niyakap. Sa balikat niya tuluyang umiyak ng umiyak si Michael. Halos mahirapan na itong huminga sa tindi ng emosyong pinapakawalan sa sandaling yun. Pilit mong ikalma ang sarili mo, Michael. Sigurado kong hindi matutuwa si Eman na makita kang nagkakaganyan. Hindi ko man lang siya nagawang ipagtanggol o iligtas o protektahan. Wala akong kwentang kuya, wala akong kwentang kuya, napabayaan ko siya. Halos saktan na din ni Michael ang sarili. Doon palang lumapit sa kanila si Jose at niyakap din ang anak nito. Sorry, Tay. Sorry talaga. Sorry, wala akong nagawa. Sorry. Wala akong kwentang kuya. Wala kang kasalanan, anak. Walang may gusto na mangyari to sa kapatid mo. Sa malamig na lapag ng ospital na yon, magkayakap ng nag-iyakan ang mag-ama. Halos madurog ang puso ni Gabi sa nasasaksihan. Napayuko siya at doon umiyak ng umiyak. Tahimik niyang ipinagluksa ang nangyari kay Eman. Kung sa kanya lang na hindi naman kaano-ano ng bata ay ganoon na katindi ang sakit, paano pa kaya sa mag-ama na nasa harapan niya ng sandaling yon? Makalipas ang 3 araw. Pabayaan mo na si Lola, Tay. Oras na rin para mabigyan ng dala ang walang kwentang pamilya na yon. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Michael. Matanda na ang lola mo. Gusto bang tuluyan ng hindi matahimik ang kaluluwa niya sa oras na iwanan niya tayo? Kung ganun, edi hayaan niyo akong matuto, Tay. Payagan niyo akong ipaghiganti ang mga ginawa nila sa atin. Hindi mo obligasyon ng kapatid mo, Michael. Lalong hindi ako papayag na masisira pa ang buhay ng natitira kong anak. Ipagkatiwala mo na sa akin to. Hindi lubusang nauunawaan ni Gabi ang inabutan niyang usapan ng mag-ama ng gabing yun. Dadalhan niya lang sana ng kape ang mga ito nang hindi sinasadya niyang marinig ang pinag-uusapan nila. Oh, ikaw pala, Gabi. Kanina ka pa ba dyan? Opo. Huwag po kayong mag-alala. Kung ano man po ang pinag-uusapan nyo, kakampi nyo po ako. Hindi deserve ng pamilyang yun ang makulong lang.
kailangan nilang maranasan ang kaparehong sakit na dinulot nila sa inyo. Kita nyo na, Tay, kahit ibang tao ang tanungin, karapat dapat lang sa pamilyang yun ang magdusa habang buhay, pero hindi sa loob ng kulungan. Ang totoo ay kinilabutan si Gabi sa mga narinig niya kanina. Sa sobrang tahimik at bait kasi ng pamilyang yon, hindi ni minsan sumagi sa isip niya na may naiibang kakayahan ang mga ito. Pero hindi niya din sila masisisi sa tindi ng pagpapahirap na ginawa sa mga ito ng pamilya espiritu. Kahit yata santo ay makakaisip maghiganti. Sabado, alas 9 ng umaga ang libing ni Eman, pero alas 8:30 pa lang ay naroon na ang pamilya espiritu. Lahat sila ay nakaitim at tila makikipaglibing. Oh, anong ginagawa niyo dito? Sasama ba kayo sa libing? Naku, alam nyo, mabuti pa nga. Ikaw na naman bakla ka? Alam mo, naiirita na ako sa'yo ha. Baka hindi ako makapagtimpi. Pumasok tong kamao ko dyan sa bunganga mo. Alam mo, ginagawa yan, hindi sinasabi lang. Puro ka lang naman yabang eh. Palibasa, yung mas maliit lang sa'yo ang kaya mong labanan. Hoy Gabi, hindi ka ba marunong rumespeto ha? Nagpunta kami dito para makiramay. Hindi namin kailangan ng kaplastikan ng pamilya nyo. Lumayas kayong lahat sa pamamahay namin. Paano kung ayaw namin? Nagsimulang maghiyawan ang lahat ng mga naroon na makikipaglibing nang bigla na lang pumasok si Michael sa loob ng bahay nila. Paglabas nito ay may daladala ng matalas na itak. Tatadtarin ko kayo ng pinong-pino, mga hayop kayo, at ipapakain sa mga aso namin! At dahil nasa bakuran namin kayo, sasabihin kong self-defense lang ang ginawa ko dahil pati sa libing ng kapatid kong pinatay nyo, nanggugulo kayo! Ano? Hindi ba kayo aalis, ha? Nang sumugod si Michael ay lalong nagsigawan ang lahat. Nahintakutan naman ang pamilya espiritu kaya't napilitan silang lumabas ng bakuran. Hindi kasi makikita sa mukha ni Michael ang pagbibiro ng mga sandaling yon. Michael! Michael, ano bang ginagawa mo? Marami kapitbahay natin ang natatakot sa'yo. Mauunawaan naman siguro nila ako, Tay. Hindi ko lang makontrol ang sarili ko sa tuwing makikita ko pamilyang hayop na yon. Itigil mo na yan. Ipasok mo na ang sundang at aalis na tayo papuntang sementeryo. Nilapitan ni Gabi ang kaibigan. Pinayapa niya ang loob nito. Siya na rin ang kumuha ng itak sa kamay nito at ipinasok yon sa loob ng bahay. Matapos ang libing, ay tahimik na ang lahat. Marami sa mga kapitbahay nila ang tumulong para maglinis sa pinagburulan ni Eman ng 1 linggo. Pagkatapos ay isa-isa pang nagbigay ng mensahe ang mga ito sa pamilya bago nagsiuwi. Si Gabi at Lolo Makoy naman ay nagpaiwan pa doon at patuloy na sinamahan ang pamilya Cruz. Sige na ho, Lolo Makoy. Gabi, okay na po kami. Pwede nyo na po kami iwanan. Alam kong pagod na din kayo at kulang pa sa tulog. Sige iho. Kayo na ang bahala kay Carmen ha. Nangihina pa din kasi siya. Kaya ayoko sanang iwanan muna. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Makoy. Kami na po ang bahala kay nanay. Bukas lang po makikita mong okay na siya. O sige. Aasahan ko yan ha. Halika na, Lo. Maiwan na po namin kayo. Michael, kumalma ka lang palagi, ha? Tumango lang naman si Michael pero wala itong ibang ekspresyon sa muka. Blanko yun at ikinabahala yun ni Gabi. Alam niya kasi ang nasa isip ng kaibigan. Puno pa ng galit ang puso nito. Makalipas ang 1 buwan. Walang iya ka, Miranda. Umuwi ka sa bayan kasi kasuin ang mga anak natin. Bakit ka sasama sa lalaki niyan? Halos anak mo na din yan ha. Mukha pang adik. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi na kita mahal. Saka, malalaki na ang mga anak natin. Kaya na nila ang sarili nila. Pabayaan nyo na akong maging masaya. Tigilan mo ng kahabol sa akin, Conrado! Sino naghahabol? Hindi kita hinahabol. Anong palagay mo sa akin, aso? Kung yan talaga ang gusto mong gawin, bahala ka sa buhay mo! Kung nagkasundo na kayo maghiwalay at wala nang pakialaman, heto, pirmahan nyo na parehas ang kasundo ang ginawa nyo. O sige, magpakasaya ka sa buhay mo, walang hiya ka.
Ang kapal-kapal ng mukha mo! Habang nag-aaway ang dalawa sa harap ni Gabby, ay hindi niya mapigilang mangiti ng palihim. Satisfying kasi sa kanya ang senaryo na yon dahil mula yun sa mag-asawang salot. Pero 1 buwan pa lang ang nakalipas matapos ang kasunduan na yon sa barangay, ay naging panauhi niya na naman doon si Miranda. Namayat ito, humumpak ang muka, marami pang sugat at pasa sa katawan. Oh, Manang Miranda, ano nangyari sa'yo? Magpapablatter sana ako. Yung kinakasama ko. Madalas akong pinubugbog. Natatakot ako baka isang araw patay na lang ako noon. Ano? Nasan ngayon yung boyfriend mo? Nagpa-medical ka ba? Hindi nga eh. Wala kasi akong kapera-pera kahit pamasahe lang papuntang ospital. Ganun ba? So anong gagawin mo ngayon? Magpapablatter? Oo. Saka, para hindi niya na din ako malapitan. Ayoko nang umuwi sa kanya. O sige, pasasamahan na lang kita sa police station ha. Magpahatid ka sa mobil. Sige, salamat. Pag-uwi ni Gabby ng gabing yon, ay agad niyang ikinuwento sa lolo Makoy niya ang nabalitaan. Maging ito ay natuwa sa mga nangyayari sa pamilya Espiritu. Mabuti nga sa kanila. May mga susunod pa niyang kamalasan. Antay-antayin lang natin. Bumaliktad na ang mundo nila. Sana lang ay kayanin nila ang balik ng karma. Ilang araw pa at nabalitaan niya na naman na nakabalik na si Miranda sa pamilya nito. Tinanggap daw ito ulit ni Conrado sa kabila ng ginawa nito. Pero hindi pa din happy ending para sa pamilya Espiritu. Totoo nga, sinugod nga sa ospital yung anak nila kanina. Doon yata natagpuan sa bakanting kubo sa gitna ng bukirin ni Mantasio. Walang saplot at puro pasa ang katawan. Tingnan mo nga naman ang kapalaran ano? Nakaraan lang kung pagbintangan ka nila kala mo talaga nakanti yung anak nila. O ngayon, sobra-sobra pa ang nangyari. Sino daw ang may gawa? Ang usap-usapan, yung boyfriend daw ni Miranda. At ang masaklap, hindi lang isang tao nang gahasa. 3 daw yata yun. Unti-unti na silang dinadapuan ng karma. Anong nararamdaman mo ngayon? Ang totoo niyan, hindi ko alam eh. Gusto kong maging masaya dahil deserve naman nila yon. Pero kanina nung makita ko yung anak nila, parang bumalik lang sa akin yung itsura ni Eman. Naawa ako sa kanya. Nakakainis, no? Bakit kaya hindi ko magawang magalit ng tuluyan at maging masamang tao na gaya nila? Kasi, mabuti ang puso mo, Michael. Hindi ka talaga magiging gaya nila. Naging mabuti kayong tao kasi maayos ang pagpapalaki sa inyo ng Lola Carmen at Kuya Jose. Nako, salamat Gabi ah. Alam mo, hindi talaga ako nagsisisi na kayo ang unang nilapitan namin nung bagong dating kami dito. Salamat talaga sa lahat ng tulong mo sa amin ha. Pati si Lola parang nadagdagan ng buhay dahil kay Lolo Makoy eh. Madalas tumatawa na siya at hindi na mainitin ng ulo. Kaya nga, si Lolo naman, lagi ko nahuhuling nakangiti. Panay pa ang sayaw at kanta dito sa bahay. Diyos ko, dati na ngang makulit, lalo pang kumulit ngayon. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. I agree. Masaya talaga pag may minamahal, pero mas masaya kung masusuklian yun ng pagmamahal, di ba? Samantala, hindi naman mapalagay ang mag-asawang Conrado at Miranda sa ospital kung saan dinala ang anak nila. Kasalukuyang nasa operating room ang kanilang anak. Kailangan kasing maalis ang ipinasak na kung ano sa kasalanan ng anak upang hindi ito tuluyang maimpeksyon. Kaya, hindi kaya kinakarma tayo, Conrado? Ano bang pinagsasabi mong kinakarma? Walang ganon. Nagkataon lang ang mga nangyayaring ito. Kung hindi ka sana sumama sa lalaking yon, hindi sana siya magkakaroon ng tsansang makilala ang pamilya natin at sa uli, gasain niya ang anak mo. Bakit ako sinisisi mo? Hawak ko ba ang isip nun? Kasalanan ko ba na baliw pala ang pinagkatiwalaan ko? Oo, kasalanan mo. Kasalanan mo lahat ng nangyari sa pamilya natin ngayon. Kung hindi ka ba naman kasi malandi,
Katanda-tanda mo na ngayon ka pa nangati sa ibang lalaki. Ang sabihin mo, karma natin to dahil dyan sa katamaran mo. Gusto mo easy money. Gusto mo nalalaman ka ng kapwa. Nakapatay ka pa nga ng batay, di ba? O ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang may mas malaking kasalanan? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miranda. Lalo lang nanakit ang hindi pa man naghihilom niyang sugat at pasa sa muka. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin kung paano ko kayo binubuhay, Miranda. Nakinabang ka din naman dun, ah. Nagpakasasa ka din sa pera ko. Kung ayaw mong palayasin kita sa bahay ko, piliin mo mga salitang ilalabas dyan sa bibig mo. Natatakot lang ako para sa anak pa nating si Jake. Paano kung may sumumpa na pala sa atin? Ano ka ba, Miranda? Nawaan ka na yata ng kabaliwan ng kabit mo. Umuwi ka na nga lang at bantayan mo dun si Jake. Oo na, sige na. Ayusin mo yung sarili mo. Baka mamaya masagasaan ka. Aanga-anga ka pa naman. Wala akong pera pampalibing sa'yo kapag nagkataon. Pag-uwi ng bahay ay lalo pang nagimbal si Miranda nang datnan niya ang binatilyong anak na nakabitin sa kwarto nito at wala ng buhay. Sa lamesa nito ay may note na iniwan ang bata. Mga tropa daw pala nito ang gumahasa sa ate niya nang matalo ito sa pustahang minsang lango din ito sa ipinagbabawal na droga. Tinangkang patayin at ginahasa ng mga adik nitong tropa ang sariling kapatid sa harapan niya mismo habang nakagapos siya. Hindi nakayanan ni Miranda ang nasaksiyan. Hinimatay siya ng tuluyan. Nang magising siya ay marami ng pulis at usisera sa labas ng bahay nila. Si Conrado naman ay halos magwala na sa paanan ng nakasabit nitong paboritong anak. Jake, anak ko! Anong ginawa mo sa sarili mo? Bakit hindi mo sinabi sa papa? Bakit sinolo mo ang lahat? Gumising ka, anak ko! Pakiusap! Gumising ka! Nanikip na naman ang dibdib ni Miranda kaya pinasya niyang iiwas na lang ang tingin sa kanyang mag-ama. Nang mapasulyap siya sa tapat ng bahay nila ay nasulyapan niya si Aling Carmen na nakangisi habang nakatitig sa kanila. Nakatayo ito sa madilim na bahagi ng daanan, nakahalo sa mga tao. Pero nang saglit siyang kumurap ay bigla na lang din itong nawala doon. Si Aling Carmen! Conrado! Si Aling Carmen na may kagagawa ng lahat ng ito! Mangkukulang ang matangtang yon! Siya ang sumumpa sa pamilya natin, Conrado! Ano? Anong sinasabi mo? Nakita ko siya! Si Aling Carmen! Nakatingin siya sa atin ng masama! Sigurado akong pinapakulam tayo ng pamilyang yan dahil napatay mo si Eman! Hindi ka ba nagtataka? Bakit hindi sila nagsampa ng kaso laban sa atin? Pwede ba, Miranda? Pwede ba? Naririndi na ako! Rinding-rindi na ako! Sa kabilang dako, tahimik na nakamasid si Gabi mula sa bahay nila. Maging siya ay hindi makapaniwala na ganun katindi ang mararanasang kamalasan ng pamilya Espiritu. Sunod-sunod yun. Nang sulyapan niya ang bahay ni Michael, gaya ng dati, ay tahimik naman yun. Walang lumabas ni isa man sa mga ito para makiisyoso sa nangyayaring kaguluhan. Sa palagay mo, Lo, hindi ba parang sobra-sobra naman ang bumalik na karma sa kanila? Nasa ospital pa yung isa nilang anak, pero ayan, may ibuburol na sila mamaya o bukas. Alam mo, Apo, ganun talaga maningil ang karma. May tubo. Minsan, doble. Kaya ganyang kalala. Sa bagay, sila naman kasi ang unang gumawa ng mali. Hindi lang kina Kuya Jose, maging sa iba pa nating kababaryo. Hindi ko na nga mabilang ang kasunduan na pinagawa nila sa barangay. Hindi ko na alam kung ilang pera na ang nakuha nila. Nasa ganun silang pag-uusap nang makita nila si Conrado. Mabilis itong naglalakad at patungo yun sa bahay ni Jose. Madilim man ay bakas sa kilos nito ang galit, habang si Miranda naman ay umiiyak at sumisigaw na nakasunod sa asawa nito. Agad na kinutuban ng hindi maganda si Gabi at Lolo Makoy. Kung kanina ay hindi sila lumalabas sa bakuran nila, bigla ay napatakbo din sila papunta sa bahay ni Michael. Conrado! Conrado, ano ba? Conrado!
Jose! Manang Carmen! Lumabas kayo dyan, mga hayop kayo! Mga alagad ng demonyo! Lumabas kayo dyan! At sa akin yung gamitin yung itim na kapangyarihan nyo! Ano na naman bang problema mo at nanggugulo ka na naman ha? Palabasin mo yung lola mong mangkukulam at kami ang magtutuos! Nakakabaliw ba yung balik ng karma sa inyo ha? Alam mo Manong Conrado, magpagamot ka na, iba na yan. Huwag mo akong dinadaan sa pagkapiloso po mo, Michael, ha? Lumaban kayo ng patas! Iharap mo sa akin yung lola mo ngayon o papasukin ko kayo dyan! Magkamatayan ako, magkamatayan! Aba, edi subukan mo. Wala ka mapapalabas dito dahil may sakit si Lola. Hindi nga makatayo sa higa niya tapos pinagbibintangan mo pa? Bakit? Hindi mo matanggap na kinakarma na kayo ha? Sige, subukan mong pumasok dito. Mang Conrado, itigil nyo na nga ang pangaras nyo sa ibang tao. May patay kayong anak sa bahay nyo ah. Pero mas inuuna nyo pang manisin ng ibang tao. Wala na ba talaga kayong respeto sa mga sarili nyo? Huwag kang nakikialam ditong bakla ka, ha? Baka maging tuwid kang lalaki kapag sinapak ko yung bibig mo. Ano wag makialam? May karapatan ako makialam. Asikasuhin mo yung anak mo. Hindi yung naghahanap ka na naman ng gulo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakaharap ang pamilyang mangkukulam na yan. Huminto lang sa pagwawala si Conrado nang lumapit na ang mga pulis at pinusasa nito. Ang lolo Makoy ni Gabi ang nagsabi sa mga kapulisan na nooy nasa bahay lang naman ni na Miranda at nag-iimbestiga. Hindi ko na kasi sa'yo pabayaan na natin. Yan tuloy. Imbis na asikasuhin na lang natin ang mga bata, iisipin pa kita ngayon kung paano ka papiyansa. Kasalanan mo lahat to, Miranda! Kasalanan mo itong lahat! Oo na! Ako na ang may kasalanan at ikaw na ang malinis. Ano? Masaya ka na ba ha? Nagpupuyos pa din ang dibdib ni Michael nang matingnan ito ni Gabi sa tabi niya. Tumataas baba ang dibdib nito habang mariin ang pagkakakuyom sa sariling kamao. Alam niyang nagtitimpi lang ito para hindi makagawa ng pagkakamali. Hindi kayo mamamatay hanggat hindi niyo nararanasan ang matinding hirap. Tandaan niyo yan. Michael, hayaan mo. Hindi na kayo magugulo ng mga yan. Magpa-file tayo ng protection order lalo pa ngayon na parang nababaliw na ang Conrado na yan. Siguradong makakagawa yan ng hindi maganda anumang oras. Lalo na kapag nakalabas siya ng kulungan. Mas mabuti pa nga, Gabi. Nag-aalala din ako Baka sa susunod ay hindi ko na magawang kontrolin ang sarili ko at makagawa ako ng masama. Kinabukasan ay hinarap ni Michael at Jose sina Miranda at Conrado sa police station. Pilit pa ring iginigiit ni Conrado na mangkukulam ang pamilya Cruz, kaya kinakailangang pasukin ng mga kapulisan ang bahay ng mga ito at maghalughog doon. Pero hindi ito pinakinggan ng mga kapulisan. Sa halip ay pinagkamalampang nababaliw na si Conrado. Itutuloy ko ang kasong grave threat sa kanya, Gabi. Hindi ko pwedeng isaalang-alang ang kaligtasan ng nanay. Malakas ang kutob ko na si nanay naman ang pag-iinitan niya ngayon. Nakasuporta po kami ni Lolo Makoy sa magiging plano niyo, Kuya Jose. Saka, para mawala na din ang salot sa baryong ito, kahit pansamantala makahinga tayo pare-parehas ng maayos. Yun na nga ho 6 na taon lang ang pinakamatagal na pwedeng ipataw na pagkakakulong sa kanya. Pwedeng mas mahaba pa dyan, pero okay na din yun. Baka sa oras na makalabas siya makahanap na din ako ng bibili nitong bahay. Makakaalis na kami. Kung saan kayo magiging ligtas, nakasuporta lang kami. Kahit pa ang ibig sabihin nun magkakalayo kami ng minamahal kong si Carmen. Nagkatinginan sina Gabi at Jose. Sabay pa silang napangiti. Kahit paano ay gumagaan ang pakiramdam nila dahil sa pagiging makulit at pilyo ni Lolo Makoy. Hanggang sa tuluyang makulong na si Conrado, wala na itong nagawa maging si Miranda dahil nasaksiyan mismo ng mga pulis kung paano nito hinaras ang pamilya Cruz. Sa loob ng kulungan, walang patid sa kalalakad si Conrado. Panay ang ikot niya sa maliit na espasyong naroon. Pagkaminsan ay uupo, pero maya-maya pa ay tatayo na naman at muling maglalakad. Tama si Miranda. May ginagawa nga sa amin ng pamilyang yon. Kailangan kong makalabas dito.
Kailangan kong tapusin ang matandang yon dahil kung hindi, siguradong habang buhay na kaming mamalasin. Hinawakan niya ang rehas at inalog-alog yon. Sisigaw pa lang sana siya na palayain siya ng mga naroong pulis, pero may nasulyapan siya sa harapan niya. Si Manang Carmen. Itim na itim ang suot nitong damit. Nanlilisik ang mga mata habang nakangisi ng malaki sa kanya. Agad na kumulo ang dugo ni Conrado. Dinuro niya ang matanda. Nagmistulang umuulan ng laway sa tapat ng rehas niya dahil sa walang patid niyang pagsigaw at pagmumura. Ikaw! Sinasabi ko na nga ba't tinatrabaho mo ang pamilya namin? Paano ka nakapasok dito, ha? Pinapasok ka ng mga pulis na yan, ano? Bakit? Kasabwat mo sila, tanda? Kasabwat mo ba sila? Halika! Lumapit ka sa akin! Lumapit ka dito at papatayin kita! Papatayin kita! Isa sa mga pulis ang lumapit at kinalampag ang selda niya. Gayunpaman ay hindi nagawang manahimik ni Conrado. Hindi kasi umaalis yung matanda, pero hindi rin ito pinapansin ng pulis. Inis na ang lalaki. Pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng mga ito. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang biglang paglapit ng matanda sa kanya at abutin ang leeg niya. Sinakal siya nito ng napakaigpit habang binubulungan na papatayin siya nito ng paunti-unti. Di ako naniniwalang nababaliw na siya, Gabi. Scammer yun eh. Mambubudol. Matalino yun magpaikot ng tao. Ngayon mga pulis naman ang niloloko niya. Ginagawa niya lang yan para makatakas. Ako din naman nagdududa eh. Hayaan mo. Inabisuan ko naman ang mga bantay niya na ganun ang ugali ng lalaking yon. Umasa na lang tayo na matatalino at malalakas ang isip ng mga pulis na humahawak sa kanya. Ang hirap ng nakaupo lang at naghihintay. Ang ikinakabahala ko, baka makalaya siya at balikan ang pamilya namin. Ano ka ba? Nakaposa siya kahit nasa ospital. Bantay sarado rin ang kwarto niya kaya wala kang dapat na ikabahala, Michael. Hinang-hina na ang Lola Carmen. Pakiramdam ko kumakapit na lang siya dahil kay Lolo Makoy eh. Biglaan ang pagkakasakit ni Lola. Huwag mo sanang mamasamain ha. Curious lang ako kung may kinalaman ba siya sa nangyayari sa pamilya Espiritu. Bakit? Sa palagay mo ba totoong binibintang ni Manong Conrado sa kanya? Hindi ko alam. Hindi rin naman kasi ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan eh. Kaya nga gusto ko sanang... Okay, sabi mo eh. Pero, totoo ba yung nabalitaan ko kay Lolo Makoy? Pinuntahan daw kayo ni Miranda kanina at humingi daw ng tawad sa inyo? Oo, nakakatawa nga eh. Pagalingin na lang daw namin yung anak niyang nasa ospital. Hindi pa daw kasi gumigising. Parang nag-guilt trip pa nga eh. Akala ko naman talagang sincere ang paghingi ng tawad. Nakakabaliw pala talaga ang karma kapag naningil na, no? Hanggang ngayon, mataas pa din ang pride nila. Hindi nila matanggap na sila mismo may kasalanan sa mga nangyayari sa pamilya nila. Hindi na kumibo pa si Michael. Naramdaman niyang ayaw na nitong pag-usapan ang tungkol doon. Kaya siya na din ang nagbukas ng panibagong topic nila. Dahil napasarap na din ang kwentuhan, hindi na malaya ni Gabi na paumaga na pala. Magdamag silang nagkwentuhan lang ni Michael at isa yun sa gabi na naramdaman niyang sobrang saya ng puso niya. Ang hindi alam ni Gabi, huling beses na din yun na makakasama niya ang kaibigan na lihim niyang minamahal. Paggising niya kasi kinabukasan ay dinatnan niya ang Lolo Makoy niya na nakatayo lang sa pintuan ng bahay nila. Nakatanaw sa bahay nila Lola Carmen at malungkot ang muka. Olo, nagkape na po ba kayo? Teka, bakit parang natalo po kayo sa sugal? Natalo nga ba ako, Apo? Pero naging masaya naman ako sa loob ng 1 taon mahigit. Teka po. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Break na po ba kayo ni Lola Carmen? Naku, buti naman at natauhan na siya. Pilitin mang magpatawa ay hindi niya nakuha ang kiliti ng abuelo. Sa halip ay lalo pang sumama ang timpla nito. Para itong zombie
nung naglakad na papunta sa sala nila. Pagkatapos ay walang lakas na sumalampak sa sopa nila. Ang akala ko naman siya na ang makakasama kong tumanda, Gabi. Lo, matanda na po kayo. Ang ibig kong sabihin, ang akala ko ay hanggang sa kamatayan siya na ang nobya ko. Okay naman kami. Nagkakasundo sa maraming bagay. Ay, ano ba yan? Ang aga-aga mo naman magdrama, Lo. Ano ba kasing nangyari? Wala na si Carmen na po. Iniwan na niya ako. Ang kalmadong mukha ni Gabi ay agad na palitan ng pamumutla. Malakas na kumabog ang dibdib niya. Kasunod nun ay kusa na lang ding tumulo ang mga luha sa mata niya. Ibig po sabihin, Lo, wala na po si Lola Carmen? Kailan pa po? Kaninang madaling araw yata. Hindi ko rin alam Ano? Bakit hindi niyo po alam? Wala ba kayo sa tabi niya nung mamatay siya? Sa gulat niya ay bigla na lang nitong hinila ang buhok niya. Gusto pa nga sana siya nitong batukan. Mabuti na lang at nakaiwas siya. Lintik kang bata ka! Anong patay? Sino namatay ha? Bakit pinapatay mo na si Carmen? Damuho kang bata ka! Ho, di ba sabi niyo iniwan niya na tayo? Nalintikan ka! Oo nga! Iniwan na nga ako ni Carmen! Pero hindi siya patay! Ikaw ang papatayin ko niyan Umalis lang sila! Lumipat ng probinsya! Ay, ang akala ko naman po wala na talaga si Lola at hindi na babalik. Lumipat lang naman pala sila ng Teka, ano po? Umalis na sila? Lahat po ba sila, Lo? Oo! Alangan namang hindi! Naibenta na nga yung bahay at lupa nila! Oh no! Bakit? Bakit hindi man lang ako sinabihan ni Michael? Hanggang alas 3 ng madaling araw ko siya kausap pa. Baka ayaw niya lang na malungkot ka, Apo. May iwasan ba yun, Lo? Gaya ngayon, hindi lang tuloy ako nalulungkot. Masama din ang loob ko dahil hindi siya nagpaalam sa akin. Ano ba naman yan? Hindi niya akalaing lalapitan siya ng kanyang lolo Makoy at yayakapin. Parehas tayong iniwan, Apo. Pero ang mahalaga, magkasama pa din naman tayo. Ano? Sundan ba natin sila sa Zambales? Ano po, Lo? Zambales? Alam niyo po kung saan po sila pupunta? Oo naman. Ang tanong, kung maiiwan mo ba ang trabaho mo dito? Ako naman masaya na ako sa buhay na meron tayo. Makakapag-move on din naman ako siguro. Ikaw ang iniisip ko. Alam kong gusto mo din si Michael. Lolo, ano ba yung sinasabi niyo? Magkaibigan lang kami nun. Kayo talaga, Lolo, ha? Sus! Sa akin ka pa talaga maglilihim, ano? Kahit si Michael, alam na may gusto ka sa kanya. Ano ho? 2 taon na simula nang umalis sina Michael at ang pamilya nito sa San Vicente. Gayunpaman, hindi naputol ang komunikasyon nila sa mga ito. 1 beses 1 taon kung bumisita ang mga ito doon at nakikituloy na lamang sa bahay ni Gabi. Partikular na tuwing piyestang patay dahil doon nakalibing si Eman. Ang pamilya Espiritu naman ay matagal na ding wala sa baryo nila. Wala nang balita si Gabi kung saan na napunta ang mag-ina. Samantalang 6 na buwan lang simula nang makulong si Conrado ay natagpuan na lang itong walang buhay sa higaan nito. Hindi na nagising at atake daw sa puso ang dahilan ng pagkamatay nito. Ang panlalamang sa kapwa kailanman ay hindi tama. Makuha mo man ang nais mo, ang kapalit noon ay doble pa sa napakinabangan mo. At ang mas masakit pa, kapag hindi naman sa'yo babalik ang singil ng karma, kung hindi sa pamilya mo at inosenteng mahal sa buhay.